Posibleng umabot ng 2,000 piso ang dagdag singil sa kuryente kada buwan sa susunod na taon ayon sa TUCP. Yan ay kung matutuloy ang pinangangambahang power shortage. May nakaambaring kakulangan sa supply ng tubig dahil patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Makibalita tayo kay Gretchen Legaspi. Sa car wash, kinukuha ng negosyanteng si Joseph Casabuena ang panggastos ng kanilang pamilya. Kaya magiging perwisyo raw sa kanila kung magkakaproblema sa supply ng tubig sa Metro Manila. Tumataas yung singil ng tubig pagka yung mahina yung flow ng tubig, yung agos. Sa pulong ng National Water Resources Board o NWRB, kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, natalakay ang posibilidad ng water shortage sa susunod na taon. Bumaba man kasi ang tsansa ng El Nino, nananatili namang mababa ang antas ng tubig sa Angat Dam. 180 meters ang normal na antas ng tubig nito. Mula sa 179 meters noong isang linggo, lalo pang bumaba ang tubig sa Angat Dam. 1 sentimetro daw ang nababawas sa level ng tubig kada oras. Paliwanag ng pamunuan ng Angat Dam, mas marami ang volume ng tubig na lumalabas kaysa sa naidadagdag mula sa ulan. Dati nang naplano ang phase 2 ng cloud seeding operation pero naantala naman ang bidding para rito. Kailangang pumalo sa 212 meters ang antas ng tubig bago mag-Enero para maiwasan ang kakapusan ng supply sa Metro Manila at di na maulit ang pagrarasyon ng tubig noong 2010. Mas maganda rin po, no, na ugaliin na rin natin magtipid tayo ng tubig, na mag-practice na tayo ng mga water conservation para naman hindi nakakadagdag sa pressure sa pagbaba ng sa level ng Angat Dam, no. Malaking tulong ho 'yon sa pagdating, no, sa mga water supply ng Metro Manila. Bukod sa posibilidad ng krisis sa tubig, dapat na rin umanong paghandaan ng consumers ang pinangangambahang krisis din sa kuryente sa susunod na taon. At dahil dito nagbabadya rin ang posibleng big-time power rate hike. Yan ay kung gagamit ng power barges at magrerenta ng generator sets ang gobyerno para matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Kung sakali man, ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, aabot sa hanggang 18 pesos ang dagdag singil sa kada kilowatt-hour ng generation charge. Kaya kung 100 kilowatt-hour ang buwanang konsumo, halos 2,000 piso ang dagdag singil. Wala pang komento rito si Department of Energy Jericho Petilla. Pero sabi ng ilang opisyal ng DOE, hahanap sila ng mas murang source ng kuryente. Law of the supply and demand eh. So pagka tight ang supply, talagang tumataas yung presyo. Gretchen Legaspi, Nagbabalita, Pilipinas.